Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagbubulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the solemnity of Saint Joseph, the husband of Mary. Pinabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan lahat ng parishioners ng Saint Joseph Parish sa Balongaw, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Alejandro de Guzman. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Wala po tayong nalalaman na salitang binitawan ni San Jose. Ngunit alam natin na sa simbahan natin, si San Jose ang patron ng ating simbahan, patron of the Universal Church, sapagkat siya ang tumayong ama ng ating Panginoong Jesucristo at ang asawa ng mahal na Birheng Maria. At ayon sa ating banal na kasulatan, si San Jose ay isang matuwid na tao. Bagamat nung nalaman niyang si Maria ay buntis at hindi siya ang ama, he decided to divorce or leave her quietly because he was a just person. But the just here is not only or doesn't only mean someone who lives by principle or someone who obeys the law, but just here would mean a holy person. Kaya po si San Jose bilang asawa ni Maria at ang ama-amahan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagampanan niya ang kanyang misyon na binigay ng Panginoon sa kanya sapagkat siya ay banal na tao. At hindi po naging madali ang misyon ni San Jose na siya ang pro-protekta sa pamilya ng Panginoon natin. At ano po ang ibig sabihin nitong holiness ni San Jose? Una po, the holiness of Saint Joseph is teaching us the value of humility. Kung saan alam natin na si San Jose at si Maria ay mayroon ng plano noon na sila ay magsasama, bubuo ng pamilya. Pero nung malaman niyang si Maria ay buntis, nais niyang itong iwanan na tahimik. Pero sinabihan siya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na huwag siyang matakot, iuwi si Maria sapagkat ang Diyos ang may gawa ng kanyang ipinagbubuntis. At ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba na si San Jose, hindi niya sinunod kung ano yung gusto niya, pero nakinig siya at sinunod niya kung ano ang gusto ng Diyos. Sinunod niya kung ano ang plano ng Diyos. Hindi niya pinagpilitan kung ano ang gusto niya. Humility. Yung kabanalan ni San Jose, tinuturuan tayo ng pangalawa, obedience. Kaya po si San Jose, nung sinabihan siya ng Panginoon, sa pamamagitan ng anghel, inuwi niya si Maria. At noong sinabihan din siya ng Panginoon na nanganganib ang batang si Jesus, kanyang sinunod ulit ang Panginoon. He obeyed the Lord and fled to Egypt. And they stayed there until Yahweh the Lord instructed him that it was
it was already safe to go back to their home. Si San Jose, lagi niyang inuunang gawin ang gusto ng Diyos. Si San Jose, lagi niyang gagawin kung ano ang plano at ang kagustuhan ng Diyos. Kahit na mahirap, kahit na masakit, gagawin niya sapagkat alam niya, nagtitiwala siya na ang plano ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, ang laging tama at mabuti. Pangatlo, yung kabanalan ni San Jose, tinuturuan tayo ng meekness. Sa panahon natin ngayon, yung gentleness can sometimes be interpreted as weakness, kahinaan. But San Jose is teaching us that greatness is actually being meek or gentle, na hindi nadadaan ang bagay-bagay sa pagiging brusko lamang o pagpapakita ng force. Pero si San Jose, sa lahat ng mga pinagdaanan niya, he was so gentle, he was so meek, sapagkat he surrendered everything to the will and plan of God. Sana po kapag may mga challenges tayo, huwag nating daanin sa init ng ulo, huwag nating daanin sa sigawan o kaya naman sa gulatan. Pero sa buhay natin, dapat we handle our challenges, our problems in life with gentleness, with meekness. Yung maamo at mahinaon tayo, sapagkat kapag tayo'y mahinaon sa mga bagay-bagay, mas nakakapag-isip tayo at mas nakikita natin yung mas malawak na perspektibo kapag hindi natin dinadaan sa init ng ulo, sa tapang-tapangan natin, sa pagpapakita natin ng pagiging brusko natin. Pero dadaanin natin ito sa katotohanan at dadaanin natin ito sa mabuting usapan. Panghuli, the holiness of St. Joseph teaches us endurance. Alam niyo, hindi naging madali ang mission ni San Jose bilang asawa ng ating mahal na Bayhal Maria at ang tumayong ama-amahan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung kanyang kabanalan ay yung tinasan niya lahat ng ito na may paniniwala, pag-asa at pananalig sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. At ito po yung pagpapakita ng malalim na ating kabanalan. When we are able to endure challenges in life, process in life, when we have the capacity to carry our crosses in life, yan po ang tunay na kabanalan. At yung kabanalan natin ay mas nagiging malinaw at malalim kung hindi natin tatakbuhan ng ating mga problema sa pamilya, problema natin sa buhay. Naghaharapin natin ito na mayroong pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala ng Diyos sa Diyos, gaya ng ipinakita ni San Jose. And so, my dear brothers and sisters, the holiness of St. Joseph teaches us humility, obedience, meekness, and endurance. Ganito niya inalagaan ang tahanan ng Diyos, home of God. At sana po sa pamilya natin, ito rin yung mga virtues na isa buhay natin.
humility, obedience, meekness, and endurance upang manatili matatag ang pamilya natin anuman ang harapin nating problema sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.